Kakapanalo lang ng gintong medalya sa SEA Games ni Alex Ayala at ngayon nakaka-proud na kasama ni Iva Jovic ng US na talo nila ang Ukrainian na si Elina Svitolina and wait for it, tennis superstar and former number 1 seed Venus Williams. Kakaiba na ito, pero alam niyo ba na may secret weapon itong si Alex? At yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Clue, may kinalaman ito sa Catholic faith. Bago natin pag-usapan ang secret weapon ni Alex Ayala, at this point, kung meron pang hindi nakakakilala sa kanya, well, napunta lang naman si Alex sa radar ng maraming Pilipino matapos niyang talunin ang isang former Grand Slam champion sa Miami Open, isang panalo na nagdala sa kanya hanggang sa semi-finals ng tournament. At doon pa lang, alam mo na may kakaiba sa dalagang ito. Hindi lang yan, gumawa ng kasaysayan si Alex bilang unang Pinoy na nanalo ng isang Grand Slam match sa US Open noong 2025. Ulitin natin, unang Pinoy, Grand Slam, panalo. At ngayon, naglalaro siya around the top 50 ng Women's Tennis Association. Isang level na dati ay pangarap lang ng Pilipinas sa tennis. Recently ay nanalo ng gintong medalya si Alex sa SEA Games. And more recently ay natalo niya sa isang doubles match si none other than Venus Williams. Panoorin natin ang balitang ito. Sa sports, malakas agad ang simula ng taon para kay Pinay tennis star Alex Ayala. Wagi si Ayala kasamang American teenager na si Iva Jovic sa ASB Classic Women's Doubles sa Auckland, New Zealand. Pinataob ni na Ayala at Jovic ang dating world number 1 na si Venus Williams at current world number 13 Elina Svitolina. Git-gitan ng laban sa first set pero napanatili ni na Ayala at Jovic ang momentum at nadomina ang second set 7-6, 6-1. Sunod na makikipagtuos sa singles match si Ayala sa Martes, January 6 kontra kay Donna Vekic ng Croatia. Okay, nakaka-proud. Eto na, panoorin natin ang secret weapon ni Alex mula sa interview na ito. Roll VTR. Are you superstitious? Sometimes. What do you got? When I would get nervous, I would say a prayer before the point. And if I won the point, I had to say the same prayer. And if I lost the point, I would switch to a different prayer. You switch to a different prayer. Yeah. So if I won the point with Our Father, I'd say Our Father the next point. And if I won the point on Hail Mary, then I'd say Hail Mary. So dito binahagi ni Alex na lagi siyang nagdadasal ng Our Father at Hail Mary sa court habang naglalaro. Although naitanong ito sa context na, are you superstitious? I'm pretty sure hindi ibig sabihin ni Alex na superstition ang pagdadasal. And I forgive you, Alex, for framing it that way. Kaya huwag ka mag-alala. Pinapatawad na kita. Dahil sa panahon ngayon, maraming nahihiyang aminin ang pananampalataya. Nakaka-refresh makarinig ng isang atleta na nasa peak ng kanyang career na openly nagdadasal ng Catholic prayers. May isa pa tayong papanooring video dahil hindi dyan nagtatapos ang mga secret weapons ni Alex. Pero bago yan, kung na-enjoy nyo panoorin ang video na ito, baka pwede naman pakipindot ng subscribe button down below. Dahil kung hindi ko na ipi-play yung next video. Oh, napindot nyo na ba? While you're at it, pakidamay na rin ng like button at notification bell. Kamusta? Anong masasabi nyo tungkol kay Alex at sa kanyang faith? Baka may iba pa kayong proofs ng kanyang secret weapons. Write it down sa comment section below at baka ma-feature natin sa episode in the future. Okay, moving on, may isang commentator na nagbahagi ng kanyang natutunan about Alex at very interesting ang mga detalye nito. Kasi once tinanong siya, ano ang laman ng bag mo? Pakinggan natin ang sinabi ng commentator. You know, everybody wants to know what kind of things you carry in your bag when you come on the court. You know what she carries every match? Rosary beads. Oh, cool. Wow. Not surprising knowing Yes. the Philippines. Yep. Yes, rosary ang laman ng bag ni Alex. At sabi nga nila, the rosary is the most powerful weapon. At mukha ngang totoo yan kahit sa isang world-class tennis player. At ito pa, isa pang bonus. May isang tao sa internet na na-spot ito sa bracelet ni Alex. Zinom niya ito at mababasa ang nakasulat na God's timing. Kaya nakakatuwa dahil sa bawat serve ni Alex, bawat rally, bawat laban, dala din niya
ang pananampalataya at tiwala sa Diyos. At marahil, yan ang dahilan kung bakit history maker siya. Sana'y hindi magbago si Alex at mas lumakas pa ang kanyang pananampalataya. Artistang si Andrea Brillantes may sinabi tungkol sa pag-attend ng church service. Ano itong sinabi niya? Napaka-interesting. Kaya gusto ko mag-comment. Panoorin nyo lang and later ay magre-react ako tungkol dito. Okay, let's get right down to it. Panoorin na natin itong sinabi ni Andrea Brillantes, isang artista, sikat na artista, sa pag-attend sa church service. Okay, let's go. May times na matitrigger ako, tapos babalik ako sa old ways ko. Tapos lagi ako, yun ang pinakaayaw ko actually, pag sinasabihan ako na, church ka, tapos ganyan. Tapos lagi ko sinasabi, kaya nga ako nag-church actually. Kaya ako nagtatry para mawala. Hindi ako nandun kasi ganun na ako. Hindi ako nandyan kasi sobrang bait ko na. Nandyan ako kasi actually ang sama-sama ako at gusto kong bumait. And nahihirapan ako, pero nagtatry pa rin ako. So, hindi ako nag-church dahil perfect ako. Nag-church ako kasi sobrang sama ako at gusto kong maging mabait. Gusto kong mawala lahat ng toxic patterns ko, toxic mindset ko, lahat ng masama gusto kong mawala. And ang hirap niya. So, yeah, yun yung lagi ko sinasabi. Na hindi ako nandun para maging, nandun ako para matulungan sana ako. And ang hirap kasi walang nagturo sa akin nun. Yeah. Lumaki ako, walang nagsasabi sa, lahat ng natutunan ko ngayon kahit kay God, walang nagsabi sa akin Ako, kaya mas hirap na hirap ako kasi mag-isa ako sa journey na to. Although alam ko nga kasama ko si God, pero ang hirap kasi, ang tuloy bumitaw kasi, syempre doon ako sa kinasanayan ko, 22 years of my life, dito na lang ako sa ingay, dito na lang ako sa ganyan. Pero, try pa rin ako kumapit doon. Actually, nahanap ko nga yung favor na kaya feeling ko talaga ako talaga nagsumikap kasi actually hindi mo ako in-invite nan No, yes. Naalala mo yun? That's true. Pero grabe talaga ang tadhana actually. Kasi may ini-invite siya na friend namin nasa likod, tapos narinig ko lang, tapos sobrang lang akong na-intriga dun sa magiging topic ng church. Tapos after nun, pumunta ako. Pero yun talaga siya. So, May aaminin ako sa'yo. pinarinig mo talaga yun Pinarinig ko para talaga maano ko? Para talaga hindi kasi talaga nasa Sabi harap ko, ako nun Tapos, Prayer ko yun. Sabi ko, Lord, gumanon talaga let her ako open ears. Talaga, Okay. tuwa ako nun. Oh, great. Okay, kung naaliw kayo dun sa video na yon and gusto nyo pa ng maraming reaction videos like this, why not subscribe to this channel? Dahil libre lang naman mag-subscribe, wala namang extra charge. And while you're at it, paki-like na rin ang video na ito and hit that notification bell. Ano ang reaction nyo dun sa napanood nyo? Comment down below. Okay, disclaimer, hindi ko alam kung ano ang faith background ni Andrea. Hindi ko sure kung Catholic siya or born again Christian. Pero generally, maganda itong sinabi niya. When it comes to attending church, merong dalawang extremes. Yung far right, yung conservative, very conservative side. Kung mapapanood nyo yung pelikula na Wake Up Dead Man, yung Knives Out mystery na lumabas recently sa Netflix, yung pare na dinidepict doon, yung namatay na pare, siya ay overly conservative wherein bawal kang pumasok sa simbahan niya kung makasalanan ka. And of course, napakataas na standards yon. And lumabas na itong pari mismo na pinagbabawal pumasok sa simbahan ng mga makasalanan ay isa ring hipokrito. Dahil lahat naman tayo ay nagkakasala. Yung other extreme is yung sobrang uber liberal woke side ng aisle, and may ilang mga liberal simbahan or churches na ganito, especially sa Pilipinas, and may iba pang schools na ganito. Ang danger naman dito is makasalanan ka, umattend ka sa misa, pero wala kang gagawin sa kasalanan mo kasi sobrang kasalanan nating lahat and wala na tayong magagawa doon. Ito naman ay delikado. This would put us in danger of going to hell. So ngayon, itong sinasabi ni Andrea, I think, in my opinion,
ay nasa gitna where we should actually be. We acknowledge our sinfulness and we go to church dahil makasalanan tayo. Sabi kasi ni Jesus is hindi naman siya pumunta dito para sa mga perfect na, kundi para sa ating mga makakasalanan. And bato mo na lahat ng mga church cliche dyan. The church is not a museum of saints but a hospital for sinners. And ito yung sinasabi ni Andrea. She acknowledged na makasalanan siya at kaya siya nagsisimba ay dahil makasalanan siya, and she hates her sin. Ayaw na niyang maging makasalanan. And she needs God's grace to get over, makayanan, ma-overcome itong sins na ito. And ito yung tamang attitude. Kaya dangerous yung attitude ng mga schools na nagwawagayway ng pride flag dahil parang sinasabi nila na okay lang na mag-delve ka in these sins at wala kang gagawin sa mga kasalanan na ito. Yun yung extreme danger. And of course, may extreme danger din kung nasa far right ka. Kasi i-close mo yung doors ng simbahan mo at wala kang ibang mga taong papapasukin dito. So this is where we want to be, in the middle. Very interesting din yung ginawa nung host. It seems like nagplant ng seed yung host. May pinadinig na prayer yung host kay Andrea, and then biglang naging interested si Andrea sa pag-attend sa church dahil sa prayer na ito. And ito yung tinuturo ko dun sa aklat ko na conservative ka ba? A 3-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Yung pagplant ng seeds. Because again, ultimately, we don't want to win debates. We want to win souls. Tell me you're Pinoy without telling me you're Pinoy. So, BINI is about to rock Coachella. Pero, bago sila lumipad papuntang US, ay umattend sila ng misa. Sobrang nakaka-refresh makita ang ating nation's girl group na nananatiling grounded. Okay, so panoorin na natin to, and courtesy sa TV Patrol for this whole video. Okay, panoorin natin. Bago bumiyahe pa Amerika para sa Coachella 2026, isang Thanksgiving at send-off mass ang Oh, wait lang, pause muna. So rewind natin ng konti. para sa Coachella 2026, isang Thanksgiving at send So at the very least, nakita natin si Maloy, si Mika, si Sheena, si Aya, si Joanna, nag-sign of the cross. So sila at least alam nating Katoliko. Si Stacy tsaka si Gwen hindi nag-sign of the cross. Hindi ko alam kung Catholic sila or hindi lang nahagip ng video yung pag-sign of the cross nila. Okay, let's continue watching. Isang Thanksgiving at send-off mass ang inorganisa para sa 8 miyembro ng BINI ngayong araw. Pinangunahan ni Father Tito Kaluwag ang misa. Dinaluhan ito ng BINI team, ABS-CBN Star Magic Head Laurenti Jogi at ilang family members ng BINI. Ipinagdasal ni Father Kaluwag ang lakas, kalusugan at kaligtasan ng girls at ng mga taong makakasama nila sa Amerika. Every ganap po ng BINI, lagi kami nagkakaroon ng mass. Thankful kami na, alam mo, may guidance kami ni Lord before kami lumipad. Paalis na ang girls. Ang tanong, nakapag-impake na ba sila? Ako po ay started packing na din. Alright, nakakatuwa na makita ang BINI na nagsimba muna bago sila pumunta sa US. At sa mga long-time listeners, viewers nitong channel na ito, I'm sure alam nyo na isa akong Blooms. Marami pa tayong video na papanoorin in a bit about BINI's Catholic faith. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe naman kayo sa channel na ito. And while you're at it, baka pwede namang pakipindot ng like button and notification bell. Aminin ko, medyo nag-step back ako sa aking BINI fandom kasi may mga few releases sila na medyo naging woke sila. Doon sa music video ng First Love, merong lesbian relationships. Then doon sa Paro-Paro, may mga drag queens. At di ko naman sinasabing bawal tayo, wag tayo mag-reach out sa mga kapatid natin who identify as LGBTQ+. I just find it problematic na napapanood ng mga bata ang mga bagay na ito. Pero with that being said, hindi ko din ma-fault ang BINI dahil nandito sila sa isang industry
na talagang pinopromote ang mga bagay na yon. At hanga pa rin ako sa Bini sa kanilang Catholic faith. At na-feature ko din naman sila in the past in some of my channels. Like this one. In fairness sa Bini ay madasalin sila. Tignan nyo lang ang clip na ito. Father, Son, Holy Spirit. Lord, thank you so much for this day. Thank you because everybody's here, everybody's okay and well. Ayan o, si Mika. Alam mong old school ang pag-sign of the cross niya dahil nagtatapos ito sa baba. Itong next, gusto ko itong clip na ito dahil sa Philippine Arena sila nagdadasal at nag-sign of the cross. Bigyan niyo po kami ng kalmadong puso, kalmadong isip, Lord, para magawa po namin ito ng masaya, Lord, ng maayos, Lord. I-enjoy na po namin kung next na naman. Amen! So nakita nyo ang Bini ugali nila na magdasal parate bago mag-start yung music video shoot or bago mag-start yung concert. At ito pa na feature ko si Aya dun sa episode ng channel na ito about celebrities na sobrang deboto sa Santo Niño. Sa mga hindi napanood yun, eto, let's watch together. Pero hindi lang pala dasal si Bini Aya. Isinasabuhay din niya ang pananampalataya niya through the virtue of charity. Meron siyang special project na kung tawagin ay iAdvocacy. Dito ay namimigay siya ng tulong sa mga kapuspalad at relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Pero, deboto ba ng Santo Niño si Aya? Itong video na papanoorin natin ang proof. Let's watch. Mine is the Santo Niño. I'm alright. Viva Filipino. 23 from Cebu and Santo Niño is from Cebu. Actually, yung sinulog kami. Kasama kami Ate Arya gumala around Cebu. Tapos, may hawak sa Tingalo sa napakasigit na lugar. May hawak kami sa Tingalo. Viva Filipino. Viva! Viva! With the Santo Niño over here. With the Santo Niño again. With the Santo Niño again. So no, it's mine only, okay? Bakit don't share blessing? Baka mawala na ako ng blessing siya. Meron ka, Joy. Uy, binigyan ko kayo lahat ng Santo Niño. Yeah. Nagpauwi na kami na naka-seatbelt. Nasa aeroplano kami, nandito yung Santo Niño naka-seatbelt. Okay, So makita nyo na nakakatuwa si Aya. Binigyan niya ang lahat ng members ng Bini ng Santo Niño. At kwento ni Bini Joanna na habang nasa aeroplano daw sila, si Aya ay kanlong-kanlong at minsan tinabi niya yung Santo Niño at naka-seatbelt pa. So yun, nakita natin na si Aya, meron siyang iAdvocacy. And ito ang gusto ko sa bawat Bini member. Bawat isa sa kanila ay may charity event or at least foundation. Kaya makikita mo na napakabait talaga ng mga members ng Bini. Kaya lagi natin silang ipagdadasal na naway sila'y maging faithful sa kanilang pananampalataya. Ang mission ng channel to is to make the Catholic faith viral at marami pa tayong episodes like these. Akala ng mga tao, si Ivana Alawi ay puro pa-sexy lang. Ako rin, actually, to be honest. Until napanood ko itong video na ito. Sabay-sabay nating panoorin at mamaya I will give you my thoughts about this whole charity thing caught on video. Let's put it out there. Hindi ko alam kung born again ba si Ivana or Catholic. Kasi nung nag-search ako, is Ivana Alawi Catholic? Ito yung lumabas. Sabi, born again daw siya. However, may post ang Our Lady of Antipolo na parang Catholic naman si Ivana. Tignan niyo itong mga pictures na ito. At nakaka-proud kung Catholic si Ivana. But that is irrelevant sa papanoorin nating video ng Ivana Alawi vlog. Dahil ang totoo niyan, kung gumagawa ka naman ng kabutihan, it doesn't matter kung Catholic ka or born again. So that's irrelevant sa papanoorin nating video. Medyo too late to the party na ako sa video na ito. This was released last year. I'm sure iba sa inyo napanood na ito. For this episode, papanoorin natin ang highlights ng video. Just for context, nagpanggap si Ivana na buntis na isang
pulubing buntis at nanghingi siya ng tulong sa mga Pinoy. May ilan sa kanya na nag-reject, may iba naman ay tumulong. Pero itong papanoorin natin, ito yung highlight ng video. Let's watch. Oh, inaawa kasi yun eh. Kaya binigay ko na. Ang sigarilyo ko lang naman yun eh. Eh, kasi yung sigarilyo ko, bigay ko na sa'yo. Sarap, kuya. Ano yan, Paris? Sarap ah. Wala akong pera eh. Itlog kanin. Ha? Hindi mo na ako madumi, grabe ka naman. Ba't lumalayo ka sa akin? Kakain ka? Oh, opo. Bakit po? Wala po akong pera. Di, ako. Kakain ikaw? Opo. Hala, bigyan mo na ako? Kung kakain ka, kain. O, hingi ka na lang sa pao. Ano yan? Sa'yo, Bigyan mo ako? bibigyan ka sa kain. O, sige. Bigyan mo ako pagkain. Opo, opo. Sige po. Akin to? Opo. Yan. Sige, kain ka na. Samahan mo muna ako. Hindi na, kasi solo plate ako. Saan ka solo? Solo plate nga eh. Wala, hindi ako pwedeng may kasama. Bakit? Kaibigan lang eh. Hindi na, kumain ka na lang. Ano na ako? Tropa-tropa. Ay, solo plate nga ako. Eh, pwede naman dalawa flight. Kain lang eh. Ay, kumain ka na. Hindi ka na si Bogey. Bakit? Saan ka pa pupunta? Siyempre, may patutunguhan ako. Saan? Doon sa destinasyon. Oh? Korea. Saan? Korea? Oo. Ako Japan. Saan ang pamilya mo? Gagawa pa lang ako ng pamilya. Ha? Oo. Oh? Oo. Kaya nga, pupunta ako ng Korea. Sa Korea ka ba gagawa? Opo. Oh. Para magkaroon ako ng pamilya. Kumain ka. Halika na, libre kita. Libre kita. Binigyan ka ng shampoo. Ako pala libre mo. Wala, ba't ka galit? Hindi, ayaw. Kumain Gulay. na kasi ako. So gulay, ayaw mo na? Ayaw. Ba't mo ako binigyan ng 10? Wala ka naman pala masyadong pera din. Pareho tayo. Para kumain ka. Ikaw, Kumain na ako. ano ba meron dyan? Tingin? Ito, Silip lang ako. karton, panapin. Doon ka natutulog. Oo. Dali, usap tayo. Halika. Ano ang bibilin mo, sir? Sabihin mo sa akin. Very simple. Ano? Like, Damit? Ano pa po? pants. Pantalon. Bibili tayong pantalon. Ano pa po? Baka Halika, mabigla. shopping tayo. Ayaw ko. Bakit? Bibigyan tayong pera. Mabigay ka pera. Oo. Ako may pera ako. Ako may pera din. Binigyan mo ako 10. Oo. Halika na. Damit lang akin, tsaka Sige, damit po. Bibili po tayo. Tsaka gusto mo tutulugan? hindi na. Dito lang naman ako natutulog eh. Muna natin ang tutulugan. Hindi na. Huwag na kasi. Ayun lang. Kasi dyan lang po sila umiinom sa akin, nakatambay po lagi. Sa may ano. Pwede ko ba siya kunan ng tutulugan? Depende po kung may kamag-anak siya na ano. May kamag-anak ka ba? Malayo pa po. Anong gusto mo? Sabihin mo sa akin. Tulungan kita. Diyan siya nakatambay sa may kalsada na yan. Pause muna tayo. Medyo natatouch ako dun sa scene na yon. So yung pulubi, binigyan si Ivana ng 10 piso. Kahit na pulubi na siya, nagmabuting loob pa siya. Which goes to show na hindi lahat ng mga taong grasa na nakikita natin, minsan iniisip natin yung worst intention sa kanila eh. Pinapakita dito na kahit mahirap ay pwedeng magkaroon din ng ginintoang puso. So panoorin na natin ang aftermath ng scene na yon. Okay, so ito yung nakasulat. Kinabukasan, kakaiba ang naramdaman ko nang makilala ko si Kuya hanggang makauwi, makatulog at nung magising ako ay nasa isip ko pa rin siya. Wow. Kaya naman I did my best to research kung paano ang tamang pag-approach, pakitungo at lalo na ang pakikipag-usap sa kanya bago ako bumalik. Lahat po ng details na sinabi ko ay base sa sources available to me at the time of doing my vlog. Itong vlog na ito is meant to share my experience and my understanding only. Nice.
Hoy, wait lang. Pause. Pause muna. So, nakita niyo yun, nag-sign of the cross si Ivana. So, malaking chance na Catholic si Ivana. At sige, sabihin natin Catholic si Ivana. Praise God. Salamat, Ivana, sa iyong ginagawa. Okay, let's continue watching. Dito mo pala kayo, ma'am? Opo. Sabi mo, nangingi ka ng bigas. Kanin. Ayun. Luto ko yan para sa'yo. May request ka sa akin, toyo, suka. Di ba? Pangalan ko po, Ivana. Ikaw po, ano pangalan niyo po? Jesus. Parang Jesus ah. Maganda pala. Sino ba? Ikaw? Ako maganda. Salamat po. Naniniwala ka ba sa Diyos? Opo. Kukuntahan kita, ha? Sige po. Yung unang panahon, nagkaroon. Opo. Unang ginawa, tubig. At liwanag. Yun. Ay, wow. Babasa din po ako ng Bible. Naniniwala po ba kayo na lagi niya tayo ginagabayan? Tumingin ka. Pinapanood niya tayo? May mga camera yan doon. Meron Sino pa- po? Si God po ba? Oo. Ito ang dasal mo po. Sana, matagpuan ko yung aking makasama sa buhay. Kailangan may titirhan ka kasi paano mo siya makakasama? Di ba po? Asan po yung pamilya mo, yung mga kapatid mo po? Inaaway ako. Eh baka naman namimiss ka na nila. Sabi ni God sa atin, bawal tayong magtanim ng sama ng loob. Dapat lagi po tayo nagpapatawad. Hindi mo na ako nagtatanim. Wala ka pong galit. Eh paano po kung makita natin yung mga kapatid niyo po, okay lang po yun. Hindi mo makikita yun. Bakit po? Malayo. Paano po kung makita natin, ano po gagawin mo? Hug mo po sila. Maring, Kailan bang iwan ko to sa'yo? Pag nagutom ka, kain ka lang. Tingnan niyo po. yun. Yan! Ganda, no? Oh, Damit? lapit lang. O, sige po. Dito. Ganda! New York! Ganda! Ito. Oh, dami to. Kain. Ay, wow. Salamat po. Yo! Kaibigan tayo, ha? Yung kaibigan ko, binigyan mo ng pera. Bakit? Ito, pinawa rin ako. Hanap tayo ng makakasama mo sa buhay. Gusto mo po ba yun? Na maganda. Ayun. Kailan ka pinanganak? 1966. July 15. Yes! Yes! Born of July. Ako po, 1996. Pasko. Same kami ni Papa Jesus. Uy. Alam mo sino po nagbigay niyan? Panginoon. Ang At Panginoon ay nakikinig at nanonood. dapat po lagi tayo nagdadasal, di ba? Opo. Ano po dasal mo? Amikan, yung kakaroon ako ng pambili ng pandesal. Oo, na rin. Naririnig niya eh. Kaya dapat lagi tayong mabait. Parang ikaw, mabait ka. Alam mo, nagdasal ako. Ano sabi mo? Sabi ko, sana mabigyan ako ng bigas. Hindi lang bigas ang binigay ng Panginoon natin. Binigyan ka ng ulam, damit, na Tinilas. sinelas, sapin. Yun. Kailan bang balikan kita ulit? Kailan? Baka bukas po. Sige po, dito lang ako. Lulutuan kita ulit, pero kailangan mo kumain. God bless you. Tatabi ko na to sa'yo, ha? Pagkainin ko, tatay, ha? Apo. Bye-bye, kuya. See you tomorrow. So, nananawagan po ako sa mga kapatid po or pamilya, kung sino man ang mga kakilala po ni Kuya Jesus Paraboles. Siya po ay taga Bicol. Sana po sa mga kamag-anak niya, magtulungan po tayo para matulungan si Kuya Jesus. Nagbigay muna ako ng 2,000 kasi mahirap magbigay ng pera sa kanya ng malaki. Ayoko mapahamak siya. Ayoko din mabigla siya. So dahan-dahan po. Hindi po kami titigil ngayon. Araw-araw po namin babalikan. Maghahatid po kami ng pagkain sa kanya. Hanggang sa abot ng makakaya ko. At pinapangako ko itong 100,000 ay para kay Kuya Jesus para makapagsimula siya ulit ng dahan-dahan pangtulong sa kanya. Ang buhay natin parang Grabe, nakaka-touch yung video. Panoorin nyo na lang in full kung may time kayo. May follow-up video din ito kung saan nahanap na ni Ivana ang
spoiler, okay? Nahanap na ni Ivana ang pamilya ni Mang Jesus at binigyan niya ng kabuhayan showcase itong si Mang Jesus. So sobrang touching, panoorin nyo lang din yung follow-up video. So magbibigay ako ng reaction real quick. Pero bago yon, kung gusto niyo itong content na ito, yung mga reaction videos tungkol sa mga artista na gumagawa ng kabutihan o who talks about the Lord, Christianity, and all those things, bakit hindi kayo mag-subscribe sa The J. Aruga Show channel? Click nyo naman yung subscribe button down below. And paki-like na rin itong video na ito and hit that notification bell. Kamusta? Ano ang reaction nyo sa napanood nating video? Just put it down sa comment section below. Alright, ano masabi ko dito? Ako mismo ay medyo minsan naaasiwa ako kapag nakita ko ng charity sa SOCMED. And the reason na medyo na aasiwa ako ay dahil minsan mahirap paghiwalayin kung sino yung genuine na nagbibigay or tumutulong doon sa mga gumagawa nito for show lang. And besides, nasa saad sa Bible na kung anong ginagawa ng isang kamay mo, wag mo na ipaalam sa kabilang kamay mo. Ang meaning nito is kapag gumagawa ka ng charity ay itago mo na lang. However, one could make a case na gusto nating mag-inspire ng more people dahil kapag nakikita ng mga tao na may tumutulong sa kay ganito, kay ganyan, nagkakaroon ng snowball effect. Mas dumadami yung mga tulong na nakukuha para dito sa ganitong cause. Kaya naiintindihan ko rin yung isang banda, medyo gusto natin private yung paggawa ng charity. Sa isang banda naman, gusto natin maka-inspire din ng tao. And maraming ang nag-criticize kay Mr. Beast na maraming ginagawang kabutihan sa iba't ibang parte ng mundo. Nagpa-plant ng trees, nagbibigay ng malinis na tubig dun sa mga lugar sa Africa na madumi ang tubig. Kini-criticize nila na ginagawa lang daw ni Mr. Beast ito for content. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero ito lang masasabi ko. Kung matagal ka ng follower ng podcast ko, The J. Aruga Show Podcast, at one point, nagkaroon tayo ng t-shirt for a cause. Nagbenta tayo ng t-shirt, then yung proceeds binigay natin sa mga may cancer. And minsan, nagtataka yung mga tao. Kunwari sa Pinoy Big Brother. Yung Pinoy Big Brother, sikat siya sa paggawa ng charity. Pero nagtataka yung mga tao, bakit kailangan pang gawin ng mga housemates itong mga challenges na ito para magbigay ng tulong sa kapwa? Bakit hindi lang ibigay ng ABS-CBN yung pera nila dun sa charity mismo? And naintindihan ko ito, pero nung ginawa natin yung t-shirt for a cause dito sa The J. Aruga Show Podcast, naintindihan ko yung punto ng ABS-CBN or ng ibang networks na gumagawa ng charity. Kasi ang puhunan ko sa t-shirt for a cause is 17,000. Nagpa-print tayo ng 100 t-shirts at ang cost ng printing, pati ng t-shirt, is 170 per t-shirt. So, times 100 mo yun, 17,000. Then, binenta natin yung t-shirt for 300 pesos. So, in short, na ang 17,000 naging 30,000 pesos. At ito yung binigay natin sa cancer patients. So, pwede natin ibigay yung 17,000 sa cancer patients directly. Pero dahil sa ginawa nating nagbenta muna tayo ng t-shirt, may konting effort doon, ang naibigay natin is 30K. At the same time, nabigyan din natin ng opportunity yung ibang tao na makatulong. All in all, gusto ko lang sabihin na yung mga ganitong bagay, yung ginagawa ni Ivana, kung meron mang something negative, ang kabuuan, I think, is net positive siya kung susumahin mo ang lahat. In my opinion. At dito sa The J. Aruga Show, hindi lang yung negative side ng showbiz ang kino-cover natin. Mag-cover pa tayo ng maraming positive sides nitong mga artista. But I have some big disagreements with Catholicism, and the first of which would be Mariology. But let me first say, I think we as Protestant evangelicals under-venerate Mary. Si Charlie Kirk ay protestante. Itong sinabi niya tungkol kay Maria ay galing sa kanyang podcast. Bakit ito controversial lalo na sa mga Protestants? Dahil usually, ang mga kapatid nating Protestants,
hindi nila masyadong ginagawang topic si Maria at ang role niya in salvation history. Medyo ayaw nila siyang purihin masyado dahil baka nagbo-borderline pagsamba na ito, gaya ng kung anong inaakusa nila sa ating mga Katoliko. Pero ano ba itong sinabi ni Charlie tungkol kay Maria? If you watch until the end of the video, magbibigay din ako ng sarili kong commentary kung bakit mahalaga itong sinabi ni Charlie Kirk. Sa mga hindi nakakilala kay Charlie Kirk, isa siyang pro-family, pro-life activist na avid follower ni Jesus. Recently ay naging laman siya ng balita dahil sa pagbaril sa kanya ng isang sniper. And this is a very sad news. Let us pray for Charlie and his family. With that said, panoorin natin ang isa sa pinakahuling video na ginawa ni Charlie Kirk. David is our first member. David, thank you for being a member. Members.charliekirk.com. Thank you so much. What's on your mind, sir? Well, hello, Charlie. Good to talk to you. Catholic theology can be like Swiss cheese, lots of holes. Their obsession with Mary is completely unbiblical. I used to go to the Crystal Cathedral in Garden Grove, California, once in a while, and then they were sold to the Catholic Church. And in the prayer room I used to use, they now have a crystal sculpture of Mother Mary at the center of the prayer room, where you can kneel and pray to Mary, plus a 20-foot tall statue of Mary in the courtyard titled Mary, Queen of Heaven. I don't know exactly where this Mariology comes from, but obviously Jesus didn't believe in it. All throughout the Gospels, he never mentions it. If anything, he taught against it. I was wondering, could it be, since you and Michael Knowles both have a big following, that you could do a one-hour debate about Catholic versus Protestant? What do you think, Charlie? I love it. First of all, thank you for being a member. You've actually hit on one of my major concerns of Catholicism. And I mean, like, I love Catholics. You know, as people know, I'm very close to even my local Catholic priest, Father Klein, great guy. My wife was baptized Catholic, but I have some big disagreements with Catholicism. And the first of which would be Mariology. But let me first say, I think we as Protestant evangelicals under-venerate Mary. She was very important. She was a vessel for our Lord and Savior. I think that we as evangelicals and Protestants, we've overcorrected. We don't talk about Mary enough. We don't venerate her enough. Mary was clearly important to early Christians. There's something there. In fact, I believe one of the ways that we fix toxic feminism in America is Mary is the solution. Have more young ladies be pious, be reverent, to be full of faith, slow to anger, slow to words at times. Mary is a phenomenal example, and I think a counter to so much of the toxicity of feminism in the modern era. However, I would say Catholicism goes way too far. Catholicism believes two things as dogma, and most Catholic... Alright, so let's react dun sa una niyang sinabi. Pero bago ko ibigay ang comments ko, nais ko lang kayong ibitahan na pindutin nyo ang subscribe button right there. And while you're at it, paki-like na rin ang video na ito and hit that notification bell para updated kayo kung may Protestant na nagsabi ng nice things about the Catholic faith. Ano nga palang thoughts nyo sa mga sinabi ni Charlie? Write your thoughts sa comment section below. Tama si Charlie dun sa sinabi niya that Mary is under-venerated by the Protestants. At si Mary ang panglaban sa toxic feminism. Itong sinabi niyang ito ay nabasa ko doon sa aklat na The Anti-Mary Exposed, Rescuing the Culture from Toxic Femininity, aklat ni Carrie Gress. Ayon kay Carrie, mayroon daw anti-Christ at meron ding anti-Mary forces na bumabalot sa mundo natin ngayon. Ano ang itsura ng anti-Marian spirit na ito? The very opposite of Mary. Isang babaeng ayaw ng children, vulgar at palaging galit. Ayaw niya sa concept of obedience or self-sacrifice gaya ng ginawa ni Mary. She would be self-absorbed and self-serving. Isa din siyang mother killing her own child. In short, she's a radical feminist. At ano ang sagot sa anti-Mary spirit na ito? Sabi ni Charlie Kirk, walang iba kundi ang pag-double down sa paggaya sa mga values ni Mama Mary. Obedient, submissive to God, humble, and meek. Pero alam niyo ba na kahit ito ang mga katangian ni Mary, siya pa rin ang tinaguriang most powerful woman in the world ng National Geographic? Ano nga ba ang power ni Mary? Mary's power is being a mother. The fierce protection of the children, giving order, discipline, education, love, assistance, being present, and suffering with them. At hindi kagulat-gulat,
that women who imitated Mary has been influencing the world bago pa dumating ang kanilang feminist counterparts, gaya ni na Saint Lucy, Agnes, Cecilia, Perpetua, and Felicity. They passed the faith to their husbands, children, neighbors, at lahat ng nakawitness ng kanilang martyrdom. Sina Saints Hildegard, Catherine of Siena, Teresa of Avila ay maraming achievements. At gaya ni Mama Mary, virgins din sila. Walang makakadenay na sina Saints Bernadette, Joan of Arc, and Mother Teresa are strong women. My friends, tama ang the late Charlie Kirk. It's time to rediscover the virtues that made Mary who she is. Despite seeing her son tortured and killed, never nagpaka-victim si Mary. Compassionate, kind, nurturing, obedient, loving ang characteristics ng nanay ng Panginoon. And this is the path to real female empowerment. We, last year started going through RCIA actually. So we're trying to figure out, where our home is going to be. Yes, si Brett Cooper ito. Former Daily Wire host. Maganda, crush ng bayan, and she attended RCIA. Sa mga hindi nakakaalam, ang RCIA ay ang Rite of Christian Initiation of Adults. Ito ang kurso na pinapasok ng mga magko-convert sa simbahang Katoliko. In this video, papanoorin natin ang kabuuan ng interview ni Brett Cooper about her faith, and if you watch until the end, bibigyan ko kayo ng useful tips kung paano ang dapat na pakitungo sa kaibigan mong protestante. Okay, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Panoorin na natin itong interview ni Brett Cooper sa podcast ng Catholic pro-life activist na si Lila Rose. All right, last topic that we have to touch on is faith, because that's another part of the statistical analysis that's coming out, is that the men are going more to church and the women are not. I know it's connected back to everything else we're talking about the way women see themselves, they see the world, because the way women also see themselves in the world is a bit of a secret to how they see God. Yes. All of this is connected. What are you seeing out there, and how do you personally approach God? It's been a journey for me as of late. I was raised Episcopalian and then kind of went in and out of my faith. Being a child actor in Los Angeles is like the most ungodly thing possible. And so that was not part of my teen years. That was not, interestingly, it really wasn't part of my come to conservatism. It was not really faith driven at all. It's something that's kind of come later, which a lot of people have felt very weird about. They're like, that doesn't make sense. But it was simply just because of common sense that I realized later on, like, oh no, this is something that I need in my life. So it's been a ever-going journey of trying to figure out, where Alex and I are going to land, because we were raised in, different denominations. We, last year started going through RCIA actually. So we're trying to figure out where our home is going to be. But for women, I think you made a really excellent point. We're not interested in being submissive. And even as a young woman who did lean more right and was more conservative, I resented that word and thought, I just don't identify with that, until I met Alex and I met a man that was worth submitting to, and that I felt like I could actually relax with and breathe easy and say, oh, okay, I can follow this man, and, I know that he will lead me. And I think that is indicative of how a lot of women view God and view the church. If, again, I'm going to dictate everything, it's going to be by my values and my morals, and you have to bend to me, which is how a lot of them view relationships as well. And so that's never going to be compatible with a traditional view of, faith. And so I think that's why a lot of women are walking away from the church. And so I'm so glad that, men are leading the charge and getting back in. But now it's kind of like, oh gosh, no, the women, we need to bring them all back. I think you're right. I think that it's just another arm of this same divide, which is, I think pretty devastating for the soul of our country. But men making their way back, I think, is really positive. Ayun, sa first part ng interview, malaman, sinasabi ni Brett na nakatulong sa kanya yung pagiging manly at ang spirituality ng kanyang asawa. Kaya mahalaga yung sinasabi ni San Pablo sa Ephesians 5, Christ being the head of the church. Hinalin tulad niya si Kristo as the husband at ang church ang kanyang bride. And ang role ng husband is to make the wife as presentable as she can be, as holy as she can be. At minsan nawawala yung role ng husband sa pagiging priest ng tahanan. Siya dapat ang nagli-lead sa buong pamilya, wife included,
pagdating sa faith. Okay, pagpatuloy natin ang video. Are you still in RCIA, or where are you guys at with that? We went. RCIA is tough a lot of the time. It's hard. Depending who's teaching it, Yeah. it can make a big difference to who's in it. We started it last year, and then I left to go film in Hungary for about 5 months. And so that kind of broke our pattern and our, progression through it. And then we got married early this year. And so we felt a lot of pressure to finish it and get confirmed before we got married so we could get married in the Catholic Church. And that didn't really feel right either because, we were going through it and there were questions that we had and we didn't feel like our understanding was deep enough. So we kind of just took a step back and said, okay, we're just going to get married and then we're going to work on this together. So I think that it's a conversation that we're having more and more, literally just in the past few weeks of, is this something that we want to pick up? Did we, feel like we had a home there? And so, yeah, it's all active, but it was put on pause at the beginning of this year. Do you have a good priest that you guys talk to? Yes. Okay, Yeah. that's good. Yeah. That made for me, that was everything, because I was actually very spoiled to not have to do RCIA. I mean, not to hate on Yes, RCIA, because there's probably religious educators listening. They're like, "What are you doing to my RCIA?" Yeah. But he basically is like, "What questions do you have?" Because I had already done a lot of research and study on my own. It's like, what questions do you have? And then walked through each of them. Yeah. Because it's important to lay it, have peace, obviously, about all Exactly. of this and make sure you're going in with eyes wide open about what it is. And I think that's what we didn't have because it felt fast and rushed Yeah. and disjointed. And I was Yeah. doing it over Zoom from Hungary. And I was like, this that's hard. isn't right. That's hard. But yeah. Ang ganda ng video. Bago ko mag-comment, if you're getting value from this episode, please hit that subscribe button below. And while you're at it, baka pwede namang paki-like ng video and paki-hit ng notification bell. Malaking tulong na ito sa podcast. Libre lang naman ang mag-subscribe, mag-like, and hit ng notification bell. Wala namang extra charge yan. Okay, pagpatuloy na natin ang discussion. So ayon kay Brett, ay nag-undergo na siya ng RCIA. Hindi lang natuloy dahil nasa Hungary siya, nagsushoot. Siguro para dun sa The Pendragon na ipapalabas sa Daily Wire. Then ayon kay Brett, ay nag-undergo na rin sila ng husband niya ng confirmation. Para sa akin nga, for all intents and purposes, Katoliko na si Brett Cooper. Hindi nga lang practicing na uma-attend sa Holy Mass. Ayon kay Brett, intention nila na ikasal sa simbahang Katolika, pero hindi na nila muna finorce dahil marami pa siyang questions. Interesting din yung tanong ni Leila kung meron silang friend na priest. I'm sure itong priest friend niya, pinagdadasal sila. And ipagdasal din natin si Brett. Dahil malay mo, konting-konti na lang at magiging Katoliko na siya. At mahalaga na maging Katoliko siya at ng asawa niya because naniniwala tayo na nandito ang mga sakramento na makakatulong sa kanila para talagang makarating sila sa langit. Let's pray for the Holy Spirit to guide Brett and her husband para masagot ang mga tanong nila. Kaya malaga na ipagdasal nga natin sila because the truth is like a lion. Just set it free and it will defend itself. Si Brett Cooper, kung talagang honest truth seeker siya, gaya ni Candace Owens, gaya ni Cameron Bertuzzi, at gaya ng marami pang iba, I'm sure mauuwi din siya sa Rome, sweet home. Pero aside kay Brett, halimbawa meron kayong Protestant friend, paano nga ba ang tamang approach sa kanila? Gawin na nating halimbawa na Protestant friend mo si Brett Cooper. Paano mo siya i-approach? At napakaswerte mo kung kaibigan mo si Brett Cooper. Pag-igihan mo yan. So ang number one tip ko is be kind. And I'm sure kung si Brett Cooper ang kaibigan mo, definitely you'll be kind. I think a more appropriate term is to be charitable. Mahalagang maging charitable sa Protestant friend mo because what they will remember, sa totoo lang, is how you made them feel. Mas matatandaan nila ito kaysa yung lahat ng mga argumento na binibigay mo at lahat ng debates ninyo. Sinulat ko sa aking book na Conservative Ka Ba? A 3-Step Approach to Protecting the Filipino Family from Woke Ideology kung paano makitungo sa mga kaibigan nating leftist. Lahat ng mga sinabi ko sa aklat, hindi lang siya applicable sa woke friends mo, applicable din siya sa mga taong you disagree with, even your Protestant friends. Hindi ko na iisa-isahin ang mga tips sa aklat. Siguro bumili na lang kayo at basahin nyo. Pero dun sa apply part,
sinabi ko doon na be a saint. Bakit mahalaga yung pagiging saint? Dahil tayo bilang Katoliko, hindi natin alam na rene-represent natin ang simbahan sa mga deeds natin. At kung makita ng Protestant friend mo that the Catholic Church produces a lot of saints, you included, malaking bagay na ito para ma-evangelize mo siya. Also, kung dumating yung time na finally nag-convert yung Protestant friend mo, mag-ingat sa triumphalism. Ano yung triumphalism? Ito yung sobrang pagse-celebrate na para bang ginawa mong project yung Protestant friend mo. Huwag ganon. Kahit na nag-convert na siya, marami pa rin siyang katanungan. Kaya just hold him or her by the hand and journey with your friend. Okay, so all in all, let's pray for Brett Cooper at ang kanyang husband na si Alex. May isa pang protestanteng conservative na muntikan nang mag-convert to Catholicism. Sadly, binawian siya ng buhay. Sino ito? Panoorin nyo lang ang video right here.